Bago formal na magsimula ang video, nais ko munang hilingin na suriin ninyo kung nararanasan ninyo ang mga sumusunod na sitwasyon kamakailan. Una, palagi ba kayo nakakaramdam ng matinding pagkapagod? Yung tipo ng pagod na kahit anong tulog ay hindi nawawala at kahit konting gawaing bahay lang ay pagod na kayo at palaging inaantok sa umaga? Pangalawa, palala ba ng palala ang inyong memorya? Madalas makalimot ng mga bagay papasok sa isang kwarto at biglang makakalimutan kung ano ang gagawin o di kaya'y nasa dulo na ng dilang sasabihin pero hindi maalala kung ano ito. Pangatlo, nakakaramdam ba kayo paminsan-minsan ng pamamanhid o parang tinutusok-tusok sa inyong mga kamay at paa? Pang-apat, kapag naglalakad, pakiramdam nyo ba ay magaan ang inyong mga paa na parang nakatapak sa isang malaking bunton ng bulak at hindi matatag kung dalawa o higit pa sa mga sitwasyong ito ay tugmang-tugma sa inyong nararamdaman, mariin kong iminumungkahi na tapusin ninyo ang panonood ng video na ito. Dahil maaaring hindi ito yung sinasabi nating tumatanda na kaya humihina na kundi isang emergency signal mula sa inyong katawan lalo na mula sa inyong mahalagang utak at nervous system dahil sa kakulangan ng isang napakahalagang sustansya, ang vitamin B12. Maraming tao ang lihim na nag-aalala na baka mayroon na silang Alzheimer's disease dahil sa mga sintomas na ito na nagdudulot ng takot at pagkabalisa. Ngunit sa katotohanan, madalas ang distansya natin mula sa isang mas malinaw at matalas na isipan at mas masiglang katawan ay maaaring kasing liit lamang ng isang bitamina. Sa video natin ngayon, ipapaliwanag ko ng malinaw mula simula hanggang dulo ang tungkol sa invisible health killer na ito ang vitamin B12 deficiency. Ano ang vitamin B12? Ano ang mga panganib ng kakulangan nito? Bakit tayo nagkukulang nito? At higit sa lahat, paano natin ito maibabalik sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pagkain upang muling maging masigla ang ating utak? Bago tayo magpatuloy sa pangunahing paksa kung tunay na mahalaga sa inyo ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notifications. Sa ganitong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga mas kapaki-pakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Gabay sa Kalusugan, ibinabahagi lamang namin ang mga katotohanang pangkalusugan na bihirang sabihin sa inyo ng mainstream media. Kung gusto ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Ito ang pinakamainit na suporta para sa aming patuloy na paglikha. Kung kayo ay nakakaranas ng mga katulad na karamdaman, mangyaring mag-iwan ng komento at sisikapin kong sagutin ang inyong mga tanong. Sige, bumalik na tayo sa ating paksa ngayon. Una, kailangan nating linawin kung ano ang vitamin B12. Ang vitamin B12 na kilala rin bilang cobalamin ay ang tanging bitamina sa lahat ng kailangan ng ating katawan na naglalaman ng metal element na cobalt. Ito ay isang water-soluble vitamin na gumaganap ng napakahalagang papel sa ating nervous system, blood system at maging sa synthesis ng ating genetic material, ang DNA. Isipin ninyo ito bilang isang all-around expert sa ating katawan. Kailangan ito kahit saan. Ang unang gamit ng vitamin B12 ay ang proteksyon sa nervous system. Ang ating utak at ang network ng mga nerve sa buong katawan ay tulad ng isang napakakomplikadong information superhighway na binubuo ng bilyong-bilyong linya. At sa labas ng bawat nerve fiber, mayroong isang protective layer na tinatawag na myelin sheath. Isa sa pinakapangunahin at hindi mapapalitang tungkulin ng vitamin B12 ay ang pagpapanatili ng kalusugan ng myelin sheath na ito. Ano ba ang myelin sheath? Isipin ninyo ito na parang makapal at makulay na rubber insulation sa labas ng mga kable ng kuryente sa ating bahay. Kung buo at walang sira ang layer na ito, ang kuryente o ang ating mga nerve signals ay mabilis at tumpak na makakapag-transmit sa bilis na daan-daang metro bawat segundo. Kaya mabilis ang ating reaksyon at matalas ang ating pakiramdam. Ngunit kapag nasira, numipis o nabutas ang insulation layer na ito dahil sa kakulangan ng B12, magkakaroon ng leakage ng kuryente at short circuit sa mga signal. Ang mga kahihinatnan nito ay seryoso at kasama ang mga sumusunod. Una, pamamanhid ng mga kamay at paa at mabagal na reaksyon. Ang pinakadirektang pakiramdam ay sa dulo ng mga braso at binti, lalo na sa mga daliri sa kamay at paa
na parang may hindi mabilang na maliliit na langgam na gumagapang isang hindi maalis-alis na pakiramdam ng tusok at pamamanhid. Sa malalang kaso, kapag naglalakad, pakiramdam ay magaan ang mga paa na parang nakatapak sa isang malaking bunton ng bulak, hindi matatag at hindi pantay ang paghakbang. Ito ay dahil ang mga utos mula sa utak ay hindi maayos na naipapadala sa mga braso at binti. Pangalawa, paghina ng memorya at pagbagal ng isip. Ang utak ang sentro ng buong information superhighway. Kapag nasira ang mga neuron, natural na bababa ang kahusayan ng paggana ng sentro. Mahirap mag-focus palala ng palala ang memorya, madalas na nasa dulo na ng dila ang sasabihin pero nakakalimutan o nakakita ng isang pamilyar na mukha ngunit hindi maalala ang pangalan. Isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School ang natuklasan na ang bilis ng pag-urong ng utak ng mga taong may B12 deficiency ay doble kumpara sa mga normal na tao. Ang pangmatagalang kakulangan ay lubos na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng Alzheimer's disease. Pangatlo, pabago-bagong emosyon, pagiging magagalitin at depresyon. Ang B12 ay malalim na nakakaapekto sa synthesis ng mga chemical sa ating utak na nagpapadama sa atin ng saya, kapayapaan at kaligayahan tulad ng dopamine at serotonin. Kapag kulang itong emosyon ay maaaring maging parang roller coaster, bigla na lang malulungkot, mababalisa, maiinis at madaling magalit kahit sa mga pinakamalapit na tao. Ang pangalawang gamit ay ang pagiging ACE engineer sa pag-iwas sa anemia at paggawa ng dugo. Bukod sa pagprotekta sa mga nerve, ang vitamin B12 ay isa ring ACE engineer sa blood factory ng ating katawan, ang bone marrow. Siya ang responsable sa pag-utos at pag-promote ng pinal na pag-mature at paghahati ng mga red blood cells. Kung wala ang B12 na engineer na ito, ang mga red blood cells na ginagawa ng ating bone marrow ay magiging malalaki, mabagal at hindi regular na mga reject na produkto. Sa medikal na termino ito ay tinatawag na megaloblastic anemia. Ang mga tipikal na sintomas ng anemia na ito ay maputlang mukha, maputlang labi, pagkahilo at panghihina ng buong katawan dahil ang mga hindi malusog na reject na red blood cells na ito ay parang mga luma at sira-sirang truck na maliit lang ang kayang kargahin, ang kakayahan nilang magdala ng oxygen ay lubhang nababawasan na nagiging sanhi ng kakulangan ng oxygen sa lahat ng tissue at organ sa ating katawan. Upang mapunan ang kakulangang ito, ang puso ay kailangang mag-pump ng mas maraming dugo na nagpapabigat sa trabaho nito. Kaya naman sa kaunting aktibidad lang tulad ng paglakad ng ilang hakbang o pag-akyat sa hagdan, madali tayong kapusin sa hininga at bumilis ang tibok ng puso. Mga panganib sa kalusugan ng kakulangan sa vitamin B12. Sa mga unang yugto ng B12 deficiency, ang mga sintomas sa katawan ay malabo at madaling mapagkamalan bilang ordinaryong sub-health na kondisyon. Maaari ninyong suriin kung natatanggap nyo na ba ang mga banayad na paalalang ito. Una, hindi maipaliwanag na patuloy na pagkapagod. Ito ang unang senyales at ang pinakakaraniwan ang palaging pakiramdam na pagod. Hindi ito ang normal na pagod pagkatapos ng isang buong araw na trabaho, kundi isang malalim na pagkapagod na kahit nakatulog ka na ng 8 oras, paggising mo sa susunod na araw ay parang hindi ka pa rin nakatulog, walang lakas at walang ganang gumawa ng kahit ano. Ang ganitong uri ng pagod ay madalas na unang manifestasyon ng pagbaba ng function ng red blood cells dahil sa B12 deficiency na nagreresulta sa hindi sapat na supply ng oxygen sa mga tissue ng katawan. Pangalawa, bahagyang paghina ng memorya at mabagal na reaksyon. Mapapansin ninyo na parang hindi na gaanong gumagana ang inyong isip. Halimbawa, inilagay ninyo ang inyong salamin sa mesa at pagtalikod ninyo ay hindi nyo na maalala kung saan nyo ito inilagay. O habang nakikipag-usap sa pamilya na sa kalagitnaan ng pangungusap ay bigla nyo makakalimutan kung ano ang sasabihin at blanko ang isip. Ang biglaang pagkablangko ng utak ay maaaring isang maagang senyales na ang kakulangan sa B12 ay nakakaapekto na sa function ng mga neuron. Pangatlo, mga pagbabago sa bibig at labi. Ang B12
ay napakahalaga para sa kakayahan ng ating katawan na ayusin ang lahat ng mucous membranes. Kapag kulang ito, ang ating bibig ang unang magrereklamo. Halimbawa, mapapansin ninyo na ang kulay ng inyong labi ay hindi na mamula-mula kundi medyo maputla o madali kayong magkaroon ng paulit-ulit na singaw sa bibig na laging hindi gumagaling. Pang-apat, ang inyong mga kuko ay nawawalan ng kintab, nagiging maputla at maaaring may mga hindi normal na guhit o batik. Ang texture nito ay nagiging marupok din at madaling mabali. Ito ay maaaring isang senyales na apektado ang synthesis ng hemoglobin dahil sa kakulangan sa B12. Ang mga maagang senyales na ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit sila ay parang mga babalang ilaw na paminsan-minsan ay kumikislap sa dashboard ng sasakyan. Kung hindi ninyo ito papansinin at magpapatuloy sa pagmamaneho, ang problema ay maaaring lumala at magdulot ng mas malakas na alarma mula sa inyong katawan. Kung hindi bibigyan ng pansin ang mga maagang senyales, ang kakulangan sa B12 ay patuloy na lalala at sa huli ay magdudulot ng mas malalim at posibleng hindi na maibabalik na pinsala sa ating katawan. Narito ang buod ng 4 na pangunahing panganib. Unang panganib, malubhang pinsala sa nervous system mula sa mabagal na reaksyon hanggang sa hindi matatag na paglalakad. Ito ang pinakatipikal at pinakamapanganib na epekto ng B12 deficiency. Tulad na nabanggit natin kanina, ang B12 ay ang insulation layer na bumabalot sa mga nerve. Kapag malubhang nasira ang layer na ito, magkakagulo ang ating nervous system mula sa pamamanhid ng mga kamay at paa hanggang sa pakiramdam na parang nakatapak sa bulak ang mga sintomas, ay lalala mula sa banayad na tusok-tusok sa simula hanggang sa patuloy at matigas na pamamanhid ng mga braso at binte at kahit hindi makontrol na panginginig. Maraming nakakatanda ang nakakaramdam na kapag naglalakad ang kanilang mga paa ay magaan at parang walang ugat na parang nakatapak sa isang makapal na bunton ng bulak, hindi pantay ang hakbang at madaling matumba. Ito ay dahil ang pinsala sa mga nerve ay nakakaapekto sa ating balanse at proprioception mula sa pagiging makakalimutin hanggang sa cognitive decline. Ang memorya ay lalong hihina at mahirap nang mag-concentrate. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, mapapabilis nito ang paghina ng cognitive function ng ating utak at lubos na mapapataas ang panganib na magkaroon ng demensya. Isang pag-aaral noong 2021 sa journal na Alzheimer's Dementia ay natuklasan na ang mga nakakatandang may mababang antas ng B12 ay may 4 na beses na mas mataas na panganib ng cognitive decline kumpara sa mga may normal na antas ng B12. Mula sa masamang mood hanggang sa depresyon at pagkabalisa, ang B12 ay kasama sa synthesis ng mga happy hormones sa ating utak tulad ng serotonin at dopamine. Kapag malubha ang kakulangan sa B12, madaling mahulog ang isang tao sa isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa at depresyon na may malalaking pagbabago sa emosyon at maging magagalitin at iritable. Pangalawang panganib, pagdudulot ng isang espesyal na uri ng anemia mula sa pagkapagod hanggang sa palpitations. Nabanggit natin kanina na ang B12 ay isang blood-making engineer. Kapag malubha ang kakulangan nito, magdudulot ito ng megaloblastic anemia. Ang anemia na ito ay maglalagay sa ating katawan sa isang malawakang krisis sa enerhiya, maputlang mukha at pagkapagod dahil sa malaking pagbaba ng kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen na nagiging sanhi ng ating pagiging matamlay buong araw at madaling mapagod sa kaunting trabaho. Pagkahilo at pangangapos ng hininga dahil sa kakulangan ng oxygen sa mga tissue sa buong katawan, kailangan magtrabaho ng mas mabuti ang ating puso upang mag-pump ng mas maraming dugo. Ito ay lubos na nagpapabigat sa puso, kaya sa kaunting paglakad o pag-akyat sa hagdan, mararamdaman ang mabilis na tibok ng puso, palpitations at pangangapos ng hininga. Pangatlong panganib, mabilis na pagtaas ng panganib sa cardiovascular disease. Ang B12 ay may isa pang napakahalagang function, tumutulong ito sa ating katawan na i-metabolize ang isang substance na tinatawag na homocysteine HCY
Isipin ninyo ang homocysteine bilang kalawang o basura sa ating mga daluyan ng dugo. Kapag sapat ang B12, kaya nitong linisin ang mga basurang ito sa tamang oras. Ngunit kung kulang ang B12, ang mga basurang ito ay maiipon ng marami sa dugo, patuloy na sisirain ang lining ng ating mga daluyan ng dugo na magdudulot ng pagtigas at pagkawala ng elastisidad ng mga ito, kaya lubos na tataas ang panganib ng atake sa puso at stroke. May mga pag-aaral pa nga na nagsasabing ang mga taong may mataas na antas ng homocysteine ay may 70% na mas mataas na panganib sa cardiovascular disease kumpara sa mga normal na tao. Pang-apat na panganib, mga problema sa digestive system. Ang kakulangan sa B12 ay nakakaapekto rin sa ating digestive function na lumilikha ng isang vicious cycle, kawalan ng gana sa pagkain at hindi pagkatunaw ng pagkain dahil nasisira ang gastrointestinal function, bumabagal ang pagtunaw ng pagkain na nagdudulot ng kabag at kawalan ng gana, paulit-ulit na singaw sa bibig at pamamaga ng dila dahil tumutulong ang B12 sa pag-aayos ng oral mucosa. Kapag kulang ito, madaling magkaroon ng paulit-ulit na singaw, pamumula at pananakit ng dila at nakakaapekto pa sa ating panlasa. Bakit mas madaling magkulang sa B12 kapag tumatanda? Maraming tao ang may ganitong tanong. Regular naman akong kumakain araw-araw. Hindi naman ako nagkukulang sa pagkain ng manok, isda at karne. Bakit pa ako magkukulang sa B12? Ang susi sa tanong na ito, tulad ng nabanggit ko kanina, ay hindi ang problema ng hindi sapat na pagkain, kundi ang malaking hamon ng hindi pag-absorb nito. Ang proseso ng absorption ng vitamin B12 ay ang pinaka-espesyal at pinaka-komplikado sa lahat ng bitamina. Maaari ninyo itong isipin sa ganitong paraan: ang B12 sa karne, itlog at isda na kinakain natin ay parang nakakandado sa isang napakatibay na baol ng protina. Upang makuha ang kayamanan sa loob, kailangan natin ng dalawang susi. Ang unang susi ay ang ating asido sa tiyan, stomach acid. Responsable ito sa pag-corrode at pagtunaw sa matibay na baul na ito upang mabuksan at mapalaya ang B12. Ang pangalawang susi ay isang espesyal na protina na inilalabas ng ating mga selula sa tiyan na tinatawag na intrinsic factor. Ito ay parang isang eksklusibong taga-deliver na may mata. Sa libu-libong substance sa tiyan, B12 lang ang kinikilala nito. Ang misyon nito ay eksaktong kunin ang pinalayang B12, kumapit dito ng mahigpit at ihatid ito na parang isang bodyguard hanggang sa dulo ng ating small intestine kung saan ito ia-absorb ng ating katawan. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, madaling magkaproblema ang dalawang susing ito. Unang susi, kinakalawang na ang asido sa tiyan. Ito ang pangunahing dahilan. Habang tumatanda, natural na humihina ang function ng buong digestive system at hindi maiiwasan ang pagbaba ng produksyon ng asido sa tiyan. Kung wala ang malakas na susing ito na pambukas ng baul, maraming B12 ang mananatiling nakakandado sa loob, dadaan lang sa bituka at sa huli ay ilalabas ng katawan. Wala tayong pagkakataong magamit ito ayon sa mga pag-aaral dahil lamang sa pagbaba ng asido sa tiyan, ang efficiency ng B12 absorption ay maaaring bumaba ng higit sa 50%. Pangalawang susi, kulang sa mga taga-deliver na intrinsic factor. Ang ilang mga nakakatanda, lalo na yung mga may atrophic gastritis, ay may malaking pagbaba sa kakayahan ng kanilang tiyan na maglabas ng intrinsic factor. Ito ay parang sa wakas ay nabuksan mo ang baul ngunit walang sapat na taga-deliver para kunin ang laman. Ang B12 ay nakikita ngunit hindi ma-absorb at sa huli ay nasasayang din. Ayon sa statistics mula sa World Health Organization at American Journal of Clinical Nutrition, sa mga taong 60 taong gulang pataas, humigit kumulang 20% hanggang 30% ang may B12 deficiency o malabsorption. Ang porsyentong ito ay nakakagulat. Bukod sa edad ng mga taong matagal ng vegetarian, mga sumailalim sa operasyon sa tiyan at mga matagal nang umiinom ng ilang gamot sa tiyan o gamot sa diabetes tulad ng metformin ay kabilang sa mga high-risk group para sa B12 deficiency at kailangang maging mas maingat. Sige, matapos nating pag-usapan ang mga panganib at sanhi ng B12 deficiency, darating na tayo sa pinakamahalagang bahagi.
Paano ba talaga tayo dapat kumain upang maprotektahan ang ating utak at maiwasan ang mga problemang dulot ng kakulangan sa B12 upang kahit umabot tayo ng 80 o 90 taong gulang, matalas pa rin ang ating isipan? Huwag mag-alala, ang paraan ay mas simple kaysa sa inaakala ninyo. Nagbuod ako ng 3 pangunahing diskarte sa pagkain para sa inyo. Tandaan nyo lang, ang 3 puntong ito at sapat na. Unang diskarte, kumain ng tamang pagkain para direktang mag-supplement ng vitamin B12. Ang ating unang diskarte at ang pinakapundamental ay ang pagkain ng mga pagkaing natural na mayaman sa vitamin B12. Dito kailangan ninyong tandaan ang isang pinakamahalagang prinsipyo: ang vitamin B12 ay halos matatagpuan lamang sa mga pagkaing galing sa hayop tulad ng karne, itlog at dairy. Ang mga gulay at prutas na karaniwan nating kinakain ay halos walang taglay nito. Kaya mga kaibigan, huwag ninyong iwasan ang lahat ng karne dahil sa takot sa high blood pressure. Ang susi ay kumain ng tama at matalino. Aling mga pagkain ang pinakamahusay na source ng B12? Ang numero 1 at pinaka-epektibo ay ang atay ng hayop tulad ng atay ng baboy at manok. Napakataas ng B12 content nito, parang isang concentrated nutrient. Hindi natin kailangang kumain ito araw-araw. Iminumungkahi na kumain ito 1 beses sa 1 linggo, isang maliit na piraso lang, mga 50 grams ay sapat na. Ang pangalawa ay ang mga pagkaing madalas nating kinakain araw-araw, itlog at dairy products. Ang dalawang ito ay napakadaling makuha at mahusay na pantulong sa pang-araw-araw na B12 supplement. Dito kailangang bigyang diin na ang yaman ng B12 sa itlog ay pangunahing nasa pula ng itlog egg yolk, kaya wag nang kumain lang ng puti at itapon ang pula. Ang pagkain ng isang buong nilagang itlog o steamed egg araw-araw ay isang napakagandang ugali. Ang pangatlo ay pulang karne at isda tulad ng lean beef tupa o salmon at tuna. Ang mga deep sea fish na ito ay hindi lang mayaman sa B12 kundi mayaman din sa iron, zinc at omega-3 na napakahalaga para sa ating katawan. Pangalawang diskarte, matalinong pagsasama-sama para mas maging epektibo ang B12. Ang pagkain ng mga pagkaing may B12 ay ang unang hakbang. Ang pangalawang hakbang ay ang pagkain ng mga kasamang tutulong para mas gumana ng maayos at doble ang epekto ng B12. Kahit na ang mga kaibigan na ito ay walang B12, kaya nilang tulungan ang B12. Ang team ng mga kaibigan na ito ay may 3 mahahalagang miyembro. Unang kaibigan, madahong berde na gulay tulad ng spinach, kale at broccoli. Ang trabaho nila ay tulungan ang B12 na linisin ang isang masamang bagay sa ating mga daluyan ng dugo na tinatawag na homocysteine. Kapag nabawasan ang masamang bagay na ito, mas magiging malinis ang ating mga daluyan ng dugo sa utak at mas mababa ang panganib ng stroke at Alzheimer's. Pangalawang kaibigan, mga produktong gawa sa soya tulad ng tokwa at soy milk. Mayaman sila sa isang sustansya na tinatawag na lecithin. Ang sustansyang ito ay isang mahalagang material na tumutulong sa komunikasyon at pagpapadala ng impormasyon sa pagitan ng ating mga brain cells. Kapag maayos ang komunikasyon ng mga brain cells, natural na gaganda ang ating memorya. Pangatlong kaibigan, deep sea fish. Ito ay espesyal, ito ay parehong source ng B12 at kaibigan ng B12. Mayaman ito sa isang uri ng magandang taba na tinatawag na DHA. Ang DHA na ito ang pinakamahalagang building material na bumubuo sa ating utak. Ang pagkain nito ay parang pagdaragdag ng ladrilyo at semento sa ating utak na ginagawa itong mas matibay at matatag. Tingnan ninyo ang pagsasama-sama ng mga kaibigang ito sa B12 tulad ng paggawa ng sinigang na isda na may spinach o beef na may broccoli ay isang perpektong brain-boosting na pagkain. Pangatlong diskarte, alagaan ang bituka para masigurong hindi nasasayang ang mga sustansyang kinakain. Ngayon alam na natin kung ano ang dapat kainin, ngunit mayroon pang isang pangunahing tanong: gaano karami sa mga masusustansyang pagkain ito ang naa-absorb ng ating katawan? Ito ay nakasalalay sa ating bituka. Isipin ninyo
ang ating bituka bilang mga ugat ng isang puno. Kung ang mga ugat ay hindi malusog at nabubulok kahit gaano karaming tubig at pataba ang ibigay ninyo sa puno, hindi nito maa-absorb at sa huli ay malalanta pa rin ito. Ganon din ang ating katawan. Ang bituka, ang ugat natin para sa pag-absorb ng lahat ng sustansya. Ang ugat ng kakulangan ng maraming nakakatanda ay nasa paghina ng function ng bituka na nagreresulta sa pagbaba ng absorption capacity at pagsasayang ng mga sustansyang kinakain. Paano natin gagawing malusog at malakas muli ang ating mga ugat? Ang susi ay ang pagdaragdag ng maraming mabubuting bakterya o probiotics sa ating bituka. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagkain ng mas maraming fermented foods. Ang pinakamainam ay ang unsweetened o plain yogurt. Maaari ninyo itong isama sa almusal o bilang merienda pagkatapos kumain. Ito ay parang araw-araw na pagpapadala ng isang grupo ng masisipag na maliliit na hardinero sa inyong bituka upang tumulong sa pagbubungkal at paglalagay ng pataba. Pangalawa, ang kimchi low salt na to at ang tradisyonal na fermented bean curd tokwa sa ating lutuin ay napakagandang sources din ng probiotics. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating bituka, nilalatag natin ang daan para sa absorption ng B12 at lahat ng iba pang sustansya. Tinitiyak na bawat gramo ng sustansyang kinakain natin ay ganap na nagagamit ng ating katawan. Paano pa mapapataas ang absorption rate ng B12? Mayroong 4 na maliliit na tips. Bukod sa pagpili ng tamang pagkain, maaari pa nating pataasin ang absorption rate ng mahalagang B12 sa pamamagitan ng ilang napakasimpleng trick. Una, gamitin ang vitamin C bilang isang mahusay na katulong. Ang vitamin C ay tumutulong para mas magamit ng ating katawan ang B12. Halimbawa kapag kumakain ng beef o isda na mayaman sa B12, sabayan ito ng mga gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng bell pepper o broccoli o kumain ng kiwi o orange. Pagkatapos kumain, ang maliit na kombinasyong ito ay maaaring magpataas ng B12 absorption rate ng 20% hanggang 30%. Pangalawa, uminom ng matapang na tsaa at kape 1 oras pagkatapos kumain. Marami sa atin ang gustong uminom ng tsaa agad pagkatapos kumain, ngunit ang tannic acid sa tsaa at kape ay parang magnanakaw na kumukuha sa B12 at pumipigil sa absorption nito. Kaya iminumungkahi na schedule ang pag-inom ng tsaa at kape 1 oras pagkatapos kumain. Pangatlo, sadyang magdagdag ng probiotics tulad ng nabanggit natin ang isang malusog na bituka, ang pundasyon ng epektibong absorption. Bukod sa pagkain ng fermented foods, maaari rin kayong pumili ng angkop na probiotic supplements sa payo ng doktor. Pang-apat, paano kung kulang sa asido sa tiyan? Para sa mga nakakatandang nakakaramdam na mahina ang kanilang panunaw, maaaring uminom ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig na may ilang patak ng sariwang lemon juice mga kalahating oras bago kumain. Ito ay banayad na nag-i-stimulate sa paglabas ng asido sa tiyan na tumutulong sa panunaw. Ito ay parang pagbubukas ng pinto bago pa man dumating ang mahalagang bisita na si B12. Dito nagtatapos ang ating pagbabahagi tungkol sa vitamin B12. Balikan at ibuod natin ang ating napag-usapan ngayon. Nalinaw natin kung ano ang B12, ang papel nito sa kalusugan, ang mga panganib ng kakulangan nito at kung bakit mas madaling magkulang sa B12 ang mga nakakatanda. At higit sa lahat, nagbahagi tayo ng 3 pangunahing diskarte sa pagkain para maprotektahan ang utak at mapunan ang B12. Sana ay matandaan ninyo na ang ibinahagi natin ngayon ay hindi lang tungkol sa kung paano kumain, kundi kung paano hawakan ang kontrol sa kalidad ng inyong buhay sa pagtanda. Ang isang malinaw na isip at isang masiglang katawan ang ating pinakamalaking puhunan upang malayang ma-enjoy ang buhay, makasama ang pamilya at tuklasin ang mundo. Siyempre, ang pagbabago ng mga gawi sa pagkain ay nangangailangan ng pasensya. Hindi ninyo kailangang gumawa ng malaking pagbabago simula bukas. Bakit hindi magsimula sa isang maliit na hakbang? Marahil ay magdagdag ng isang buong nilagang itlog sa almusal bukas o magluto ng masarap na steamed na isda para sa pamilya sa darating na weekend. Bawat maliit na kilos ng pag-aalaga sa sarili ay isang mahalagang puhunan para sa kalusugan sa hinaharap.
Maniwala kayo kung paano ninyo tratuhin ang inyong katawan, susuklian din kayo nito ng pinakamagandang kondisyon. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, mangyaring i-like at suportahan kami. I-share din po ninyo sa mga nakakatandang nangangailangan nito. Kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng mas maraming siyentipiko, makatwiran at praktikal na payong pangkalusugan, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, Ang Gabay sa Kalusugan. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga karanasan at pagbabago sa comment section. Bawat pagbabahagi ninyo ay maaaring magbigay ng pag-asa sa ibang kaibigan. Hanggang sa susunod na video,